Ano itong gagawin ngayon ni President Donald Trump sa bansang Amerika? Isang kautusan, mga sangkay, para pabagsakin ang kampun ng kadiliman. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click niyo po yung bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin itong matinding desisyon ngayon ni President Donald Trump sa bansang Amerika na pinag-uusapan hindi lamang po sa kanilang bansa, kundi sa buong mundo. Ang isang executive order laban po sa anti-Christian o mas madaling intindihin mga sangkay as anti-Christ. Ano ba talaga ang gagawin ni Donald Trump? Papaano pupuksain ang kadiliman sa bansang Amerika? Marami na naman mga sangkay ang nagulantang sa matinding pasabog ni President Donald Trump. Ang taong ito kasi masyado pong malapit sa maraming mga Kristiyano, mga relihiyon sa bansang Amerika. Kung kaya't mga sangkay paminsan-minsan napagkakamalan na ito po ay isang anti-Christ. May mga mapapanood po tayong content na mayroon pong teorya mga sangkay na tumutukoy na itong si Donald Trump nga raw ay isang antikristo na matagal na pong hinihintay ng marami. Ang identity kasi ng sinasabing anti-Christ na nakasulat sa Biblia, siya po ay pansamantalang magbibigay ng kapayapaan sa maraming mga bansa. Ang impluensya niya ay matindi. Bobolahin niya ang mga mananampalataya bago magpakilala kung gaano siya kasama. Kung kaya't mga sangkay, may iba po na nagsasabi na itong si Donald Trump ay anti-Christ. Pinagdududahan ang bawat galaw nito, lalong-lalo na po ang pagiging malapit sa maraming mga relihiyon. May iba naman na nagsasabi, mga sangkay, na si President Donald Trump ay gumagamit lamang po ng isang estratehiya, pampulitika. Ginagamit daw po ang mga relihiyon nang sa ganon ang impluensya niya ay mapanatili sa United States of America. Para po kasi sa inyong kaalaman, ang US, mga sangkay, ay pinamumugaran ng isa sa malaking bilang ng mga Kristiyano. Ang bansang ito kasi ay matatawag na Christian nation. Kung kaya't mababasa po natin maging sa mga pera nila mga sangkay, ang katagang "In God We Trust." Sa mga unang mga naging leader sa bansang Amerika, halos lahat mga sangkay ay talagang naninikluhod sa ating Panginoong Diyos. Sila po ay nagbabase sa kung ano ang prinsipyo na nakasulat sa Biblia. Hindi basta-basta natitibag ito dati mga sangkay. Subalit sa pagdaan ng panahon, nagbago ang lahat. Lalong-lalo na po nung namuno mga sangkay, yung ibang mga naging presidente, nataliwas na po sa Biblia ang mga paniniwala. Subalit ngayon na si Donald Trump na po ang presidente ng bansang Amerika, bigla po itong naglaho. Biglang nagbago mga sangkay ang pulisiya. Hindi na po pinaburan ang lahat ng kalayawan ng mga Amerikano. Lalong-lalo na po mga sangkay ang mga gawain na labag na po ng husto sa kautusan ng ating Panginoon na nakasulat sa Biblia. Maging ang mga anti-Christ movement, mga sangkay, ay kinakalampag ngayon ni President Donald Trump. Kung kaya't ngayon nga po mga sangkay, mayroon pong executive order ang presidente ng bansang Amerika na ikinagulat ng buong mundo. Ang executive order na ito mga sangkay ay laban po sa anti-Christ o anti-Christian bias. Simula sa araw na ito mga sangkay, hindi na po papayagan ang anti-Christian weaponization of government or unlawful conduct targeting Christians. Ayon po sa nakasaad sa executive order, the law protects the freedom of Americans and groups of Americans to practice their faith in peace. At ayon po kay Donald Trump, my administration will enforce the law and protect these freedoms. His administration will ensure that any unlawful and improper conduct, policies, or practices that target Christians are identified, terminated, and rectified. Ganyan po kalala mga sangkay ang executive order na ito in favor po sa lahat ng mga Kristiyano sa bansang Amerika. Nais protektahan ngayon ni Donald Trump mga sangkay ang mga Kristiyano sa bansang Amerika dahil nga po marami sa mga pulisiya ng kanilang gobyerno sa mahabang panahon mga sangkay, hindi pinapaboran ang maraming mga Kristiyano. Mas pinapaboran pa po mga sangkay yung mga taong hindi naglilingkod sa ating Panginoon. Mga taong sinusuway ang salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito mga sangkay, nagbuo si President Donald Trump ng isang task force na siyang tututok mga sangkay sa pagprotekta sa mga Kristiyano. Malaking bagay po ito sa Christian community dahil maraming mga bansa ngayon, kagaya po ng bansang China, ang iniipit ang maraming mga Kristiyano
kahit po patagong naglilingkod sa ating Panginoon. Kagaya din po ng ibang mga bansa sa Middle East, maraming mga Kristiyano ang mayroon pong mga underground churches. Doon po sila nagsasagawa ng pag-aalay at pagsamba sa ating Panginoon sapagkat hindi pinapayagan ng batas nila ang mga practices ng Kristiyano. Isang magandang halimbawa ngayon ang bansang Amerika na makita po ito ng maraming mga bansa na pinipigilan po ngayon ang mga pagsamba o pagsasagawa mga sangkay ng practices sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kagaya na lamang po ng bansang China na kung saan pinapahirapan po ang maraming mga Kristiyano. Ngunit mga sangkay, hindi po talaga nila mapigilan ang pagdami at patuloy mga sangkay na movement ng maraming Kristiyano na mananampalataya doon sa bansang China. Hindi daw po makakalusot ang anumang policy o polisiya laban sa mga Kristiyano. At kung sino man mga sangkay ang magsasagawa ng mga bagay laban po sa mga Kristiyano, may kalalagyan po sa gobyerno ng bansang Amerika. Tututukan daw po ng Trump administration ang pangangalaga sa Christian community. Hanggang mga sangkay sa sinabi po mismo ni Donald Trump na magtatayo daw po ang kanyang administrasyon ng tinatawag na White House Faith Office. Ang opisinang ito ang siyang aaruga sa maraming mga mananampalataya sa bansang Amerika. Ito ang unang beses mga sangkay na nakita po natin na mayroon pong isang gobyerno ng isang Christian nation. Ang grabe po ang pagprotekta ngayon sa maraming mga Kristiyano. Kung babalikan po natin ang Israel sa Old Testament, ang mga mananampalataya noon sa ating Panginoon at ang kanilang gobyerno o kaharian ay iisa lamang mga sangkay na mismo ang gobyerno pa ng Israel noon ang nangunguna sa mga pagsamba, pag-aalay sa ating Panginoon, mga ginagawa ng isang tunay na mananampalataya sa Diyos. At ngayon mga sangkay, si Donald Trump ang gumagawa neto sa bansang Amerika. Bagamat nakakagulat mga sangkay, pero ito po ay nangyayari. Sa US kasi, mga sangkay, marami po doon ang nagkalat na mga hindi pumapabor sa mga Kristiyano. Kung papansinin po natin mga sangkay, yung mga nagwewelga laban po sa kanilang gobyerno. Itong mga to mga sangkay, kadalasan, mga taong walang paniniwala na mayroon pong Diyos o mga atheists. Mga taong ayaw sa mga Kristiyano o mga little antichrist. Hindi na rin po ito nakapagtataka mga sangkay dahil mismo sa Biblia nakasulat po ito na may mga tao talagang tatawaging mga antikristo. Sila po ang mga taong kinukontra ang ating Panginoong Hesus. Kinukontra ang movement na para sa Diyos. Ayon po sa 1 John chapter 2 verse 18, Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming. Even now, many antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Tinukoy po dito sa Biblia mga sangkay na sa huling mga araw, marami nga daw po ang magiging antikristo. Hindi po yung antichrist na tinutukoy mga sangkay sa Biblia na siyang maghahari sa mundo sa araw ng tribulation, kundi mga antichrist, mga sangkay, mga taong ayaw sa ating Panginoong Hesus na nangyayari po yan sa bansang Amerika. So nagpaalala na po ang Biblia mga sangkay na darating po talaga ang mga araw na yon na marami pong mga tao ang susubok sa maraming mga Kristiyano at ang mga taong ito, mga sangkay, ay tatawagin din pong Antichrist. Kaya't hindi na po nakapagtataka itong executive order ni President Donald Trump laban po sa anti-Christian bias o Antichrist. Kasi marami nga po sa Amerika mga sangkay, may mga movement po doon na nilalabanan po ang maraming mga Kristiyano. Ayon po sa 1 John chapter 4 verse 3, But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard he is coming, and even now is already in the world. So maging sa unang panahon mga sangkay, sa early church, mayroon na rin po talagang tinatawag na spirit of Antichrist. Sila yung mga tao na may espiritong nilalabanan po ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Maging noon pala mga sangkay ay may movement na nakahalintulad po neto. Kaya't hindi na rin po nakapagtataka ito sa panahon natin ngayon na may mga taong Antichrist. Ngunit mga sangkay, may mas matindi pa pong Antichrist na paparating. Ang Antichrist na sinasabi sa Biblia na siyang maghahasik ng lagim sa araw ng tribulation. Ang Antichrist na magpapalaganap ng tatakan ng tinatawag na number of the beast o 666. At ito po ay mangyayari mga sangkay sa huling mga araw. At para po sa inyong kaalaman, nasa huling mga araw na po ngayon ang ating panahon kung pag-uusapan po natin ang prophetic calendar. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.